Alright, another very interesting topic mga kapatid ang pag-uusapan natin ngayon. Tungkol 'to sa mythical, Philippine creature na tinatawag na kapre. O eto yung, kung mapapanood natin sa mga pelikula, ito yung malaking tao na nakatira sa puno tapos may hawak-hawak na tabako, mga tol. Saan nagmula ang, paniniwala dito sa tinatawag na kapre 'no? May mga tao na na-interview na ang nagsabing nakakita na daw sila ng kapre, nakakita na daw sila ng mga ganitong klaseng nilalang, posibleng nasa likod ng bahay nila, mga gano'n mga tol. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. Itong videong 'to ay mula kay Random Pinas, mga tol 'no. Hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba ng, videong 'to. At, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka 'pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to, mga tol. Random Pinas presents. May mga mythical creatures mga tol dito sa Pilipinas. Tikbalang, kapre, manananggal, wakwak, mga ganon. Ikaw ba ay naniniwala sa kapre? Pinaniniwalaang hindi nakikita ang kapre. Gayunpaman, sinasabing ang kapre ay isang higanteng naninirahan sa malalaking puno. Ang kanyang katawan ay puno ng maitim at makapal na buhok. May hindi magandang amoy, madalas naninigarilyo o nananabako, at ang muka ay may pinapangarap kong balbas. Ang salitang kapre ay nanggaling sa Arabic word na kafir. Kafre naman ito sa Espanyol, na ang ibig sabihin ay non-believer at mga naniniwala sa mga idols, hindi yung K-pop. Kalaunan ay dinala ng mga Espanyol ang salitang ito sa Pilipinas. Ginagamit nila ang salitang ito para ilarawan ng mga katutubong negrito na may maitim na balat at katulad ng mga itsura sa mga Black Africans. Tatandaan natin mga tol, nung dumating yung mga Espanyol sa atin, eto mga Pilipino, mga sinaunang Pilipino, mga panahon nila Lapu-Lapu, mga nun. Sila ang nagdala sa atin ng unang sibilisasyon natin, mga tol, eh. 'Di ba? Sila nagpakilala sa atin ng Katolisismo, mga tol, 'di ba? So yung ibang mga paniniwala katulad na lamang ng word na kapre galing din sa kanila at yun nga yung pantukoy nila dito sa mga katutubong Pilipino, mga tol. 'Di ba? Hindi pa nga mga Pilipino tawag sa mga 'yan, eh, kasi ang Pilipino nangangahulugang nakatira sa isang bansang tinatawag na Pilipinas. Ang Pilipinas sila rin ang nagbigay sa atin ng pangalan na 'yun, eh. 'Di ba? Mga isla ni Felipe, Philippines. Kasi nga ang, Pilipinas o ang ating mga isla ay parang inihandog nila doon sa kanilang hari, kay King Philip 'no? Kalimutan ko kung the second ba 'yun o the third. Sila nagbigay sa atin ng pangalang Pilipinas kaya tinawag tayong mga Pilipino. Pero siyempre nung mga panahon na hindi pa sila dumarating dito sa Pilipinas o hindi pa Pilipino 'to. Hindi pa mga Pilipino 'tong mga 'to. Kapre nga ang tawag nila, eh, 'di ba? Kaya't ang sinonimo kasing kahulugan ng kafre ay agta. Agta. Ito'y isang ngalan din ng mga Eta. Kaya't Hmm. masasabi natin ang pinagmula ng paglalarawan at pagbuo ng karakter ng isang kapre ay nanggaling sa racist portrayal sa mga negrito ng mga unang katutubong Kristiyano noong unang panahon ng Espanyol. Unang patotoong ginamit ang salitang Kafri ay kay Antonio Pigafetta ng Expedition ni Magellan. Inilarawan ng mga tao sa suluan ang mga negrito sa mga tauhan ni Magellan bilang mga taong may maitim na balat, may mga tattoo at may kasuotang gawa sa balat ng punong kahoy. So yung ini-imagine natin na kapre, 'di ba, ay, kinuha nila bilang racist portrayal, mga tol, portrayal nila. Kumbaga parang panglalait din nila 'yon
sa mga katutubong mga naninirahan dito sa Pilipinas. Do'n pala nagmula 'yun. So may bago tayong natuklasan 'no, yung mga katutubong Negrito dito sa Pilipinas, ang description nila do'n kapre, 'di ba? Ginamit rin ang salitang Cafre sa mga aliping Papuan Hmm, na dinala ng mga Portuguese sa Pilipinas. Sinasabing naninirahan ng mga kapre sa malalaking puno gaya ng akasya, mangga, kawayan at balete. Kadalasang nakikitang nakaupo daw ito sa ilalim ng mga punong iyan. Ang kapre ay nakabahag lamang at mayroon itong mahiwagang sinturon na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para hindi siya makita ng mga tao. oh. Pero may mga nagsasabi ring nakahubad lang daw ang mga kapre at gumagamit lamang ng mga dahon para takpan ang masiselang parte ng kanilang katawan. Aba, Sa ibang bersyon, sinasabing may biruin mo pati kapre 'no, marunong mahiya. hawak daw itong mahiwagang puting bato, mas maliit ng kaunti sa itlog ng pugo. Mhm. At kung makukuha mo daw ito ay tutuparin ng kapre ang iyong mga kahilingan. Pinaniniwalaang nocturnal o panggabi ang mga kapre. Omnivorous din daw ito o lahat ay kinakain. Hindi rin raw lubusang masama ang mga kapre, bagamat kilala silang mapaghiganti kapag pinuto lang po nung kanilang tinitirahan. Mhm. Maaaring makipag-usap at makipagkaibigan ng mga kapre sa mga tao, lalo na't kung magkakagusto ito sa isang babae. Mhm. Kapag ang kapre ay umibig sa isang tao ay susundan daw niya ito habang buhay. Nako. Kung magiging kaibigan mo ang isang kapre ay magkakaroon ka ng kakayahang makita ito. Mhm. Kilalang Prankster. mapagbiro ang mga kapre, ang orihinal na prankster ng Pilipinas. Isinisisi madalas sa mga kapre ang pagkaligaw ng mga taong naglalakbay sa kagubatan at kailangan mong baliktarin ang iyong suot para makabalik. May kakayahan silang lituhin ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Kung ikay nalito at nakalimutan mong ikay nasa sarili mong bakuran, it's a prank. Kapre daw ang may kagagawan. Ang gumagalaw na puno kahit mahina ang hangin ay senyalis daw na may kapre. Ibang senyalis pa ay ang malakas na tawa na nanggagaling sa hindi nakikitang nilalang. Usok sa ibabaw ng puno at mapupulang mga mata sa kadiliman. Pinaniniwalaan rin na ang mga alitap-tap sa kakahuyan ay mga baga ng tabako Mhm. ng mga kapre. Maraming reports ng encounters sa kapre sa buong Pilipinas. Pinakakilala na siguro ang kapreng si Mr. Brown. Pinaniniwalaan nagsimulang manira ng kapreng si Mr. Brown sa isang century-old balete tree sa Malacanang noong panahon na Amerikano. Mhm. Kaya tinawag siyang Mr. Brown. 1800 pa ang balete tree na ito at dineklara ng heritage tree ng DENR. Sinasabi ni Miguel Perez Rubio, ang chief protocol ng Malacanang, na hilig daw ni Mr. Brown na paglaruan ng mga taong dumadaan dito. Ngunit hindi naman daw ito nananakit. Kaya't madalas silang binabati si Mr. Brown sa umaga at minsan ay kinakamusta pa para hindi daw sila paglaruan nito. Mr. Brown. So may kapre daw sa Malacanang. Hindi gaya ng ibang kwento-kwento ng mga kapre. Medyo may timbang ang kwento ni Pastor Pangilinan tungkol sa paghaharap nila ng isang kapre. Naniniwala siya sa existence ng mga kapre at iba pang Filipino spirit creatures dahil ilang beses na raw siyang nakipaglaban sa mga ito. Ayon sa kanyang libro na Hula, Multo, Faith Healing at iba pa, Mhm. ang unang encounter niya sa isang kapre ang nagmulat daw sa kanya sa mga ganitong nilalang. Pinatawag si Pastor Pangilinan ng isang garment factory owner upang humingi ng tulong. Ang isang empleyado daw nila ay bigla na lamang nag-iba ng kinikilos at nagpapakita ng kakaibang lakas. Mhm. Pagdating niya sa factory, nakita niyang nagtutulong-tulong ang 8 tao
para lang mapigilan ng sinasabing empleyado. Ayon sa Noong unang panahon pa naman mga kapatid, meron na talagang mga sinasapian di ba? mga katrabaho ng babae, bago daw mangyari ito ay nakita nilang may kinakausap ito sa may bintana. Ngunit hindi naman nila nakikita kung sino man ang kinakausap niya. Bigla na lang daw itong nawalan ng malay at dahan-dahang humiga sa lamesa. Tapos ay dahan-dahang tumataas ang kanyang palda. Bigla na lang din daw nagkaroon ng mga kiss mark ang babae. Sinimulan ni Pastor ang pagpapalaya sa babae. Kinausap niya ng diretsyo ang nilalang at umamin ito sa pamamagitan ng pagsasalita ng babae sa malalim na boses. Isa daw siyang kapre. Ikinagulat ito ng pastor at nagpatuloy siya sa kanyang pakikipaglaban. Sinabi ng kapre na naninirahan daw siya sa isang puno malapit sa bintana. So isa daw siyang kapre. Yung kapre mga tol, tatandaan natin na nagmula yan doon sa description ng mga Kastila sa itsura ng mga katutubong Pilipino o mga katutubo rito sa bansang to, 'di ba? So ang sabi naman nito, siya daw ay kapre. Pero tatandaan natin kung bakit ko gustong patandaan sa inyo yan kasi mamaya magbibigay tayo ng komentaryo. Kung saan nagtatrabaho ang babae. Matagal na raw niyang inoobserbahan ng babae at umibig daw siya dito. Sa loob ng 5 oras na pakikipaglaban ng pastor ay napwersa niyang paalisin ang kapre. Thoughts? Sa tingin nyo? Pinaniniwalaan para makatakas sa kapangyarihan ng isang kapre ay kailangan mo raw baligtarin ang iyong kasuotan. Matatanggal daw nito ang kahit anong spell na nilagay sa iyo ng isang kapre. Ngunit ang paraan na ito ay hindi pinaniniwalaan ng mga Kristiyano dahil tanging dasal lamang daw ang makakapagpalaya sa iyo sa mga ganitong klaseng encounters. Kung ikaw ay magkakaroon ng sa tingin mo ay isang encounter sa isang kapre, hindi masamang humingi ng tulong. Bukas ang simbahan sa mga ganyang sitwasyon. Ang iba naman ay sa albularyo ang tungo. Pero kung ako sa'yo, unahin mo ng lapitan ang doktor. Huwag kalimutan mag-like. Okay, ito. Bigyan natin to ng konting, alam mo yan, opinion, komentaryo mga tol. Alam naman natin mga tol, hindi naman lingid sa kaalaman natin na dito sa daigdig, hindi lang mga hayop, halaman, tao ang naninirahan dito. 'Di ba? Meron tayo rito mga kasamang masasamang mga espiritu, 'di ba? Na pwedeng luminlang, tumukso sa atin para masira yung ating pananampalataya. Mga tuso 'yan kumbaga mga tol. Kung bakit gusto ko sa inyong ipatanda kanina na yung kapre ay hindi talaga siya nagsimula sa isang creature na makapangyarihan o yung katulad ng nasa isip natin. Ito ay racist portrayal ng mga Espanyol sa mga katutubong tao dito sa Pilipinas. Mga negrito, nakahubad at hindi maganda amoy, 'di ba? Yun nga yung portrayal nila doon mga tol. Racist nga 'di ba? Kasi sila alam niyo namang itsura ng mga Espanyol, 'di ba? So nung dinatnan nila rito yung mga tao na nandirito sa Pilipinas, pinangalanan nilang kapre. Okay? So ngayon, eto ginagamit na rin nila bilang panakot dahil nga yung mga tao rito sa bansang 'to mga tol medyo alam mo na, hindi katulad nila mga edukado na nakapag-aral. Yung mga tao rito talagang parang napunta ka sa isang tribo ng mga hindi civilized pang mga tao. So yun ang ginamit nila mga tol hanggang sa nabuo na lang yung konsepto ng isang higante, isang ganyan, isang naninigarilyo. Ngayon ang tanong, kung hindi totoo kapre, bakit maraming nakakakita mga tol? Kasi nga nasa isip na ng mga tao kung ano yung itsura nila. 'Di ba? Nasa isip na ng tao yung takot kung anong itsura nila. At alam yon ng mga masasamang espiritu at pwede silang magbago ng anyo para papaniwalain ka sa isang kwentong hindi naman totoo at magiging totoo para sa'yo dahil nga nagpakita na sila sa'yo, di ba? Ito nasa akin to mga tol. Posibleng oo, may makita kang ganyan. Pero ang tanong, totoo bang kapre yun o masamang espiritu na nililinlang ka lang? Walang pinagkaiba yan mga tol sa ano eh. Sabi sa Bible, ang tao pag namatay,
yung katawan niya at yung kaluluwa niya maiiwan na dun sa libingan at hindi yan magpapagala-gala as ligaw na kaluluwa. Walang ganyan sa Bible. Kung naniniwala ka sa Bible, dapat paniwalaan mo rin yung pahayag na yan. Ang tanong, bakit yung ganito, yung tita ko, yung kamag-anak ng tito ko, ganyan-ganyan, nagmumulto. Sigurado ka bang yun yun? O masamang espiritu yun na ginagamit lang yung imahe ng yumaong kapamilya mo para pasinungalingan yung nakasulat sa Bible at hindi ka na maniwala sa kung ano man yung nakasulat sa Bible kasi ikaw mismo nakakita, yung tiyahin ko yan na namatay nagpapakita. So ibig sabihin hindi totoo yung nakalagay sa Bible na walang multo. Hindi totoo yung nakalagay sa Bible na ang tao pag namatay pati yung kaluluwa niya patay din. 'Di ba? Kasi nga mayroong masasamang espiritu na ang gusto nila ligawin, no, iligaw yung paniniwala ng mga tao ng paniniwala natin sa dakilang may likha, mga tol, 'di ba? Ang sa atin mga tol, kung ikaw ay sinasapian, nakakita kang ganyan sinasapian, kapre, kapre, ganyan, ganyan. Tandaan niyo yung kapre gawa yan ng mga Espanyol para i-describe yung itsura ng mga katutubong ita rito sa atin mga tol, hindi talaga yan tumutukoy sa mga higanteng mga tao, 'di ba? Yan ay ginawa na lang sa paglipas ng panahon ay na-develop bilang isang gano'n. Pero mo wala namang kapre sa ibang bansa. Wala ngang manananggal sa ibang bansa, lahat 'yan dito lang sa Pilipinas, eh. Ibang ibang klase mga ano dun, mga aswang dun, eh. Ibang klase mga mythical creature dun, hindi katulad dito sa atin, eh. 'Di ba, bawat bawat bansa, bawat kultura magkakaiba, 'di ba? Kung pare-pareho 'yan, 'di sana buong mundo may kapre, buong mundo merong mga manananggal, buong mundo merong mga dito nga sa Pilipinas iba nga ang mga aswang, eh. Dito nakatira sa kubo, nakatira sa bundok, mahirap, matanda, o 'di ba gano'n ang aswang sa atin. Sa kanila aswang, mga bata, pogi, naka-sports car, nakatira sa mansyon. 'Di ba magkaiba ng kultura kasi mga tol, eh. Pero 'yun nga, ang etong mga tol, puro masasamang espiritu yang mga 'yan, 'di ba, na pilit lang lumilin lang sa ating lahat. Anyway, ikaw puwede kang magbigay ng iyong opinyon, puwede kang magbigay ng iyong saloobin. Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Siobal D. Peace out.